Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang 4 na hayop ay 4 na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ika-4 na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa 3 at sa nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumutubo at ikinabunot ng 3. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma nito at nilupig ng sungay ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin, ang ika-4 na hayop ay ika-4 na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian pagkat masasakop nito ang sandaigdigan, yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Sa gitna nila'y mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo. 3 hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon. Ang mga hirang ay ipaiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hahatulan, kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig purihin ninyo ang Panginoon, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon bansang Israel, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga saserdote ng Diyos, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga lingkod ng Panginoon, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga tapat, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga banal at mababang loob, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na. Magandang araw po sa ating lahat, ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa pagtatapos natin ng liturgical year, pinapaalala sa atin ang ating mga pagbasa ang katapusan ng buhay sa mundong ito. Baka kasi hindi na natin napapagtuunan ng pansin ang tiyak na mangyayari.
Mga minamahal na kapatid, isa lang ang sabay na sigurado at hindi sigurado dito sa buhay natin. Ang kamatayan. Siguradong lahat tayo ay mamamatay. Alam natin lahat yan. Ang hindi sigurado ay kung kailan. Walang nakakaalam niyan. Minsan kung sino pa ang na-stroke, ay naunahan pang mamatayan ng nag-alaga sa kanya. At ito ang babala ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong pag-iisip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yon na hindi handa. Sa madaling salita, marami sa atin ang napapako ang atensyon sa mundo sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una, sa pagpapakasarap sa sarili. Indulgence in pleasure. Iniisip na lang kung ano ang masarap at doon nagpapakasasa. Minsan wala nang preno. Imbis na uminom lang ng isang botelya, umiinom hanggang malasing. Sa halip na kumain ng kaunti, nag-overeat sa buffet hanggang masuka-suka na. Sa halip na sapat lang ang sapatos, nagiging isang buong aparador na ang mga sapatos. Sa halip na 3 kotse lamang para sa isang pamilyang 4, nagiging 40 kotse. Talaga namang labis-labis at sobra-sobra ang pagpapakasasa. Living in total excess like there's no tomorrow. Pangalawa, ang pag-aalala at pagkabalisa sa mga problema. Yung stress at worry. Yung bang lagi na lang pinoproblema ang pinakamasamang maaaring mangyari kahit di pa naman nangyayari. Lagi na lang nakikita ang pagkukulang at problema at hindi yung mga blessing. Hindi mapakali at hindi makatulog dahil sa takot at pangamba. Kapag ito ang nangyayari, nakakalimutan nating mabuhay ng lubos. Mga minamahal na kapatid, kapag pagpapakasarap o pag-aalala ang inaatupag natin lagi, napapako na lang ang ating paningin sa mga intindihin sa buhay sa mundong ito. Ano ngayon ang punto para sa atin ngayon? Upang tayo ay maging mulat sa katotohanan, huwag masyadong mag-enjoy at huwag masyadong ma-stress. Alalahanin na hindi ang buhay sa mundong ito ang katapusan natin. We must live every minute in view of the afterlife. May nagtanong sa akin, Father, paano natin lalabanan ang tuksong mapako ang atensyon sa mundong ito lamang? Well, sa 3 paraan. Una, magkaroon ng disiplina. Dapat may pagpipigil at pagpapasyensya. Anything in excess is bad. No? Moderation is the key. Alam natin kung kailan dapat tumigil. Na hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging pinagbibigyan ang sariling layaw. Na dapat may moderation. Na mas nalalasap natin ang mga bagay kung paunti-unti. Na may grasya sa pagiging mapagpasensya at sa paghihintay sa tamang panahon. Hindi lahat kailangan ngayon na. May tamang panahon para sa lahat. Pangalawa, mamuhay para sa iba. Mabuhay tayo na may malasakit pagtulong sa mga ibang tao, lalong-lalo na ang mga pinaka-nangangailangan. Kaya magbahagi tayo ng kung ano ang meron tayo. At kapag nakikita natin ang paghihirap ng iba, hindi tayo magpapakasarap masyado. At hindi din tayo masyadong masistress dahil alam natin na mas matindi pa ang problema ng iba at kailangan din silang tulungan. At pangatlo, patuloy na manalangin. May isang bata na tinanong ang kanyang ama, Ama, kailan ba tayo dapat magdasal? Sumagot naman yung tatay, kapag malapit na tayo mamatay. At sabi ng bata, hindi ko naman alam kung kailan ako mamamatay. Kaya sabi ng tatay, kaya magdasal ka araw-araw. Ang paalala ni Jesus sa ating Ebanghelyo, idalangin ninyo na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao.
Ang panalangin ang nagpapatibay ng ating kalooban. Tuwing nagdarasal tayo, naaalala natin na ang buhay natin ay galing sa Diyos at ito'y para sa Diyos. Na may mga bagay na mas mahalaga kesa sa mga intindihin sa buhay na ito. Kaya namumulat tayo sa katotohanang ang ilang pinahahalagahan natin ay baliwala naman pala sa konteksto ng buhay na walang hanggan. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, para sa akin, anong ibig sabihin ng pagiging handa sa lahat ng panahon? Paano ko sisiguraduhin magiging kaaya-aya at karapat-dapat ako sa harap ng Panginoon sa pagdating ng panahon?